Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito pong listahan na to, nilabas po ni Moon Tulfo. Ayon po sa kanya, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Number 1 po, si Pukis, Romeo Pukis, Orly Dillon, Benjamin Magalong, for confirmation. Ito po, napanood ko po ang interview nito kay interview ng Bilyonaryo News. Itinatanggi niya po na hindi po siya kasama rito kung ito may totoo. Ano? Si Johnny Macanas, Gerald Bantag, itong yung pulis na nagtatago ngayon dahil nga sa kasong pagpatay kay Percy Lapid yata. Siya po yung mastermind daw, di umano. Colonel Lachica, ito po yung dating security officer siguro ni BP Sara. Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, ito yung dating Napolcom chief. Ha? Colonel Mitran, hindi ko kilala to. Captain Dado Henriquez. Ferdinand Topacio, ito yung lawyer. Vic Rodriguez, ito rin yung lawyer na naging executive secretary ni BBM. Pero hindi nagtagal dahil sumabit sa isang kaso. Si Mike Defensor, tinanggi niya rin po. Ito si Chavit Singson, na-interview rin, tinanggi niya po. Ito si Rodante Marcoleta at Orlando Olamit. Hmm? Naniniwala po ba kayo na ito ay totoo? Panoorin po natin ang interview, no? Interview ng One News kay Chavit Singson. Nag-uusap niyo yung Montulfo. Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang din nakita, matagal ko lang din nakausap sa Montol po. Pero kilala ko. Oh, totoo ba to? Nasa listahan kayo. Financial daw Dala kayo. ko nga eh. Yung lilista niya. Ba't may listahan kayo? Ito, dala ko lahat. Well, masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Anong sabihin? Nabayaran na. Like mga iba nandito, like Romeo Pokis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel Lachica, Colonel Leonardo, Matran, Capdado, Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcaleta, Orlando Olamit, alias Mong, Possible Financier, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavit Singson. Teka, ba't yung sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. Yung may naglabas na ito, yun ang bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo na bayaran na. Yung una na naglabas ito. Anong sabihin ng nasa listahan nabayaran na? What exactly do No, you no, mean no. by that? Isa rito o dalawa, kunyari lang kasama. Pero You mean bayad talaga? na siya. Ibig sabihin na bumaliktad na. Oo, nabayaran pretend. na. Lumalabas na, sumusuporta pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hinihangan ako ng perang pilit, ayaw ko. Parang inulit para siguro pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. So marami rin ganun. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oo, may humingi. Andyan po ba sa listahan? Wala. Wala dyan? Hindi ko alam. Siguro naman, may listahan ko, hindi nyo alam kung ano yung listahan. Si Ramon naglalabas nito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito. Sa puntong ito, nalalabuan ako kay Chavit Singson. Hindi niya sinagot ng direkta yung tanong nung babaeng anchor. Ano? Willing po ba kayo na ilabas kung sino? Bayan naman ha. Naglalabas nito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran na.
Gov, May when- plano. Gov, when you say nabayaran, Bin na, kunyari, Tumanggap po kunyari na oposisyon, para the last hour, babalik na siya. Suporta kay BBM. Parang DPA, parang penetration agent, parang gano'n. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes, So, in other words, meron diyang bumaliktad. meron. Eh, Pero hindi ko masabi. Pag sinabi yung may bumaliktad, ibig sabihin po nun, tuloy yung iba, pero yung dalawa bumaliktad. Saka wala naman kami, hindi ko kilala yung mga iba eh. Ilan po kilala Hindi ko nyo dyan? kilala yan. Si Romy Pokis, kilala ko. Orly De Leon, hindi ko kilala. Benjamin Magalong, matagal, years na kami din nakita. Nagkita lang kami, palagay ko. Okay. Mga kababayan, sa pakikibaka ngayong araw, habang ang ating lipunan ay nababaha ng mga balita tungkol sa listahan ng mga destabilizer, yaong mga lalaki at babaeng nagtatago sa dilim ng kapangyarihan, nagbabalita ng katiwalian at nagpapaikot ng mga usap-usapan na nagbabanta sa ating demokrasya, tayo'y hindi maaaring manahimik. Si Montulfo, ang tinig ng ordinaryong Pilipino, ay naglabas ng isang listahan. Ano po? Isang listahan na nangangalit ang mga nabanggit. Pinabulaanan nila ito, pinagtaguan ang katotohanan at sinubukan na ilibing sa limot ng pagkakaila. Pero ano ba ang pagkakaila na yan kundi isang kurtina ng panlilinlang, isang kurtina na sa bawat paghiwa-hiwalay natin ay naglalahad ng mukha ng katiwalian. Ano po? Tingnan ninyo ang mga protesta sa kalye, mga hudyat ng isang bayan na handang mag-EDSA 3. Oo, EDSA 3, hindi ito banta, kundi paalala na ang kapangyarihan ay hindi monopolyo ng iilan, kundi mana ng lahat. Ang magsigaw laban sa korupsyon. Cancel corruption now. Ito tambol ng himagsikan na nagmumula sa puso ng bawat Pilipino na pagod na sa mga politiko na nagpapasarap sa yaman ng bayan. Mga kababayan, ang listahang yan ay hindi lamang pangalan. Ito'y salamin ng ating lipunan. Sa bawat pangalan na pinabulaan, may 1 milyon na Pilipino ang nasaktan. Mga magsasaka na gutom, mga manggagawa na walang trabaho, mga kabataan na ng pag-asa ng kinabukasan. Ano po? Ituloy po natin. Nagkita lang kami sa isang okasyon na wedding. Johnny Macanas, di ko kilala. Gerald Bantag, di ko kilala. Colonel Lachica, di ko kilala. Colonel Leonardo, di ko kilala. Colonel Mertran, Captain Dado Enriquez. Ferdinand Topacio, minsan ko lang na-meet. Big Rudy, di pa kami nakita mula nung tinanggal nung before election. Nung tinanggal right after election. Di ka pa nakita. Gob, sorry. Alias Mong, Ang ibig niyo sabihin Yan po. po, may dalawa din Maidor sa... Ito po yung listahan, ano? Listahan pong inilabas ni veteran broadcaster Ramon Tulfo. Nandyan po. Ito po yung mga... Bakit tayo natatakot? Hindi tayo dapat na matakot. Dahil ba sa destabilizer na naglalaro sa likod ng entablado? Nagpapadala ng mga tauhan upang pigilan ang pagbabago, o dahil ba sa mga opisyal na
sa halip na maglingkod ay nagiging mga higanting sumisipsip ng dugo ng bayan. Ano? Hindi na, sapat na. Ang oras na para sa pagbabago ay dumating na, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katatagan ng ating diwa. Ano po? Hayaan ninyong maging ang aking tinig, ang inyong tinig. Handa ba kayo? Handa ba kayong magmarcha? Hindi lang sa kalye, kundi sa bawat buto, sa bawat liham, sa opisina ng gobyerno, sa bawat post sa social media na nag-aasik ng katotohanan. Bigyang diin natin ang quiz ng buhay. Ano ang hudyat ng tunay na pagbabago? Ito'y hindi ang mga pagtanggi ng mga makapangyarihan, kundi ang pagtindig natin bilang isang bayan. Ito'y ang pag-alis natin sa mga bulag na sumusunod at ang pagpili ng landas ng liwanag. Sa ngalan ng mga ninuno ng nagbuwis ng buhay para sa kalayaan, sa ngalan ng anak natin na magmamana ng kinabukasan, at sa ngalan ng Diyos na nakakakita sa bawat lihim na kasinungalingan, ito ang ating panata. Labanan natin ang katiwalian. Huwag nating hayaang ang wakas, kundi ang simula ng bagong Pilipinas. Malinis, matatag at para sa lahat. Ano po? Huwag po tayong padadala sa mga usap-usapang may destabilization. Ano? Kailangan po nating magmatsyag. Kailangan po nating tumindig sa katotohanan. Ano po? Okay, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya ko po inilabas ito dahil nga po sa mga banta ng destabilization upang maging aware po tayo. Kasi mayroon pong malakihang rallying magaganap mga susunod na araw na mga rallying gagawin ng magkasanib pwersang mga religious group. Religious group pa naman na turingan, pero sila po ay nakikisali sa politika dahil may mga nasasangkot po sa kanilang mga miyembro. Okay, ano po ang inyong opinion sa mga vlog kong ito? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Ramir Boulder, paki-share din po, ano? Ito po ay malaking tulong para sa akin upang magagawa pa ng mga vlog na inyo pong mapapanood, ano? Marami pong salamat at mabuhay po kayo.